Morning, Pilipinas at the rest of the planet. Welcome ulit sa derivation ko at university. Sana nakapagkape na kayo. Ito, muna. At magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon na nakabangon uli at sumikat yung araw, makapagbigay ng halaga sa sarili at sa pamilya at sa magagandang bagay siyempre. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Diretso na tayo sa topic, mga kapatid. Kasi kaano ko lang naka-video call ako sa anak ko sa labas. Tanong kasi siya bakit nag-aano siya ng ang tawag yun? Yung processing pa yung ano niya, yung driving license na pinapag-aralan pa. So, tanong niya kasi ano, bakit ang dami ng mga ano diyan, yung mga pasikot-sikot, paliko-liko na mga tanong. Sagot ko naman, sabi ko, ganyan talaga yan anak. At para ding ano yan eh, test yan eh. Buhay puno ng mga test at saka pagsubok. Nasa sa atin yan individually, paano tayo mag-approach sa buhay natin. Tayong magbe-blame sa mga ibang bagay. Tayo lang ang wastong paraan diyan kasi tanungin mo yung sarili mo. Piliin mo yung tamang tanong muna. Dahil diyan sa tamang tanong, diyan mo rin matatiming yung tamang sagot. Isipin mo muna. Bumalik ka diyan sa ano mo, sa sarili mo, sa mental lab. Yung sinasabi ko sa'yo, minomotivate ko kayo dalawa ng kapatid mo, si Siana. So, yung mga tanong na yan, bumalik ka sa basic. Diyan ka magsimula sa basic. Kasi ano eh, kung hindi pa tayo marunong sa mga basic na hindi pa natin binasa, pinapraktisan yung mga basic. Paano tayo maka-level up? Paano mo maano yung mga ibang tanong? Hindi mo pa na-master yung mga basic na mga tanong. Diyan muna, basic muna tayo. Master mo muna. Tapos, build up mo yung common sense. Yan, common sense. Kung malakas na yung foundation mo dyan sa mga basic, dyan ka na develop ng ibang bagay. So, from common sense, build mo yung common sense na yung malakas na solid. Tapos, apply mo yan sa iba pang bagay. Sa karamihan ng mga bagay. Para masulit ka, maging matatag. Mafe-feel mo yan eh sa paglakad ng di ba? Sa mga iba-ibang sitwasyon. Tapos nagiging self-confidence yan. Tapos yung confidence na yan, may pa yan, continuation. Elevation na yan eh. Tapos nag-evolve ka na, di ba? Nakaka-adapt ka. Yan yung mga tanong na yan. Huwag kang masyadong ma-stuck dyan sa isang tanong. Nabasa ko na ba ito? Tanungin mo yung sarili mo. Nabasa ko na ba ito? Hindi pa nga pala. Tama nga pala si Papa. So, bumalik ka muna sa basic. Master mo yung basic. Diyan ka magsimula. Yung foundation na yan. Palakasin. Tapos yung mga tanong dyan sa mga libro niyan, basahin mo muna ng maigi, mabuti. Intindihin mo yung binabasa mo. Dahil paano ka makaka-continue man kung hindi mo pa alam yung mga
kailangan dapat basahin. Basahin mo muna yan. Tapos, master mo yan. Sinasabi ko rin yan sa, sa kapatid niya. Kasi yan, siya na sabi ko. Mag-usap kayo ni ano mamaya pagkatapos natin ito. Itong advice ko sa iyo. Ano mo yan, apply mo yan. Huwag masyadong guluhin yung isipan. Huminga ka. Oh. Ano bang tamang tanong dito? Ano bang tamang paraan dito? Yan. Yan ka magsimula. Yun yung advice ko sa anak. Kasi itong pagmo-motivate ko, pagbibigay ng halaga din sa inyo. Ano yan? Based ito sa real life ko rin na story. Syempre kayo na bahala mag-relate dyan, connect sa mga pananalita ko at mga paliwanag, motivational at saka inspirational. Dahil syempre itong talaga value talaga sa pamilya. Yan, dyan tayo magsisimula sa mga values sa bahay. Dahil patatagin natin yung mga anak natin, yung mga self-confidence nila, i-lift up natin para maaga silang matuto at maging solid yung nila, confidence, patience, lahat ng mga virtues na yan, importante yan sa kabataan. Dahil sa ang dami-daming mga distractions, yung nga lang yung cellphone nga lang yan. Yan ang nag-aano sa mga utak ng mga kabataan. Pati na rin mga malalaking tao. Pati na rin ako syempre include. Pero nalilimitahan ko na ngayon yan. Alam ko yung mga priorities ko. Sabi ko sana po, ano yung mga priorities mo? Ano ba yung priorities mo ngayon? So, ano mo yan? Planuhin mo yan. Yan, step by step. Tapos mag-master ka sa isang bagay muna bago sa mag-continue sa iba pang bagay. Master mo muna yung basic. Step by step. Tapos ko na lang yung basahin ko na lang sa English yung sinulat ko dito sa libro ko. So, thinking in a common sense and building a foundation. Sa English to. Basic principles. Build it up strong enough to develop mastery and self-confidence. Yan ang sinulat ko ngayon. Tapos, pag na-build mo na kasi yung mo yan, yung basic na yan, parang parang bahay ba? Yung foundation ng bahay or magsimula tayo sa bahay. Kailangan matatag yung foundation para hindi kaya kaagad bumagsak. Kaya solid ground, solid yung foundation, basic. Para pag bumagyo or magulan ba yan, hindi kaagad masisira. Yan ang foundation, kaya maganda yung solid. Tapos itong sinabi ko pa sa kanya na forward mo yung tinuturo ko sa iyo. Forward mo yan sa mo dyan, sa bahay yan, sa kapatid mo isa diyan. Forward mo yan, tapos magbigay ka rin ng halaga. Tapos, yun. Turuan mo, pero turuan mo muna yung sarili mo, maging matatag, sabi ko sa kanya. Dahil yung yung foundation na yan, dyan yan magsisimula sa disiplina. Disiplinahin mo muna yung sarili mo bago ka magdisiplina sa iba. Dahil hindi mo alam yung sinasabi mo, tapos mo yun sa iba. Hindi mo parang bumabalik sa iyo yan. Kailangan ready ka. Ready ka sumagot sa mga tanong pag tinanong ka. Dahil pag hindi mo binasa yan, pinapraktisan mo, madidisqualify ka niyan, sabi. So, bago mo sabihin yung mga bagay na mahalaga, magandang mga bagay, kailangan alam mo muna yan. Alamin mo muna yung sasabihin. Dahil karamihan kasi sa atin, naguhusga kagad. Yung husga na yan hindi mo pa nalaman yung pinagsasabi mo dyan, tapos maghusga kagad. Para bang mentality yan ng mga tao, judgmental. Sa buong mundo yan, hindi lang sa Pilipinas.
Sa buong mundo na yan. Judgmental tayo. Madali tayong maghusga. Kung hindi sa sarili, sa iba. Pero sa karamihan natin, husga kaagad sa ibang tao. Bumalik tayo sa sarili muna natin na disiplina. Yung examine mo yung yung gusto mong sabihin o gusto mong ipahiwatig o ipaliwanag. Alam mo ba yan? Alam mo ba yung sinasabi mo? Do you know what you are saying? Yung mga tanong. So yun, study muna tayo. Huwag tayong magtatamad-tamad na hindi ko alam. Ayoko. Yun. Alamin muna. Bumalik tayo sa maging interested ulit tayo sa pagbasa at pag-alam sa mga bagay bago tayo mag-husga or mga ganun. Dahil yan, yung parang bukid mentality yan, yung parang Stone Age. Andun ka pa sa kagubatan na hindi ka pa naka-evolve. Na ngayon, 2024 na wala na tayo sa may mga devices na, may mga yan, pwede mong i-google yan, pwede mong alamin. Hindi mo pa nga nabasa. Alas, sasabihin mo, alam mo na. Hindi, wow. Lugar lang. Yan lang, hanggang 10 minutes lang tayo mga kapatid. Kayo na magano dyan. Pero huwag masyadong maghusga. Alamin muna yung mga bagay bago tayo. Dahil nadi-disqualified tayo niyan. Pag may tanong pabalik sa inyo, bumabalik sa atin. Yun. Amen to that. So gawa ng magagandang bagay. Magbigay ng mga halaga. Yan yun, values. Yan, nakakahawa yan ng magagandang bagay. Huwag maghawa ng negatibong bagay. Positibo lang. Mas maganda yung positibong bagay. Dami ng mas maraming negative kaysa positive. Pero paramihin natin yung mga positive na bagay para umangat sa buhay. Yun na. So, vibrate kayo ng love, peace, understanding, forgiveness, and gratitude. Huwag nyo kalimutan yung pasalamat. Yan yung pinaka, highest yung pagpapasalamat, gratitude. Sarap pakinggan yan pag nagpapasalamat. Parang parang gamot sa tenga at sa katawan pag nagpasalamat. Pakita mo na sense of appreciation. Ka lang ng tapos walang pasalamat. Para bang ninakaw mo lang. Wag tayo dyan. Turuan natin yung mga anak natin magpasalamat. Salamat, tay, nay, salamat, lolo, lola, salamat, kuya, ate. Ayan. Sense of gratitude dahil din yan sa disiplina. So hanggang dito lang tayo. At marami pa akong mga mission. Gawa kayo ng magagandang dyan, halaga. God bless and Godspeed to all. Love you all and Merry and Holy Holiday pa rin. In the name of Jesus, thank you.